Dumadaan ka ba sa mga pangyayari na tumangging magbago? Ikaw ay isang mananampalataya, ngunit tila walang gumagana sa iyong buhay. Nagdarasal ka at nag-aayuno, ngunit hindi nagbabago ang iyong kwento. Mahal, walang mali sa iyo. Baka nasa panahon ka ng pruning. Gayunpaman, hindi mo mauunawaan ang gawain ng Diyos kung hindi mo alam ang mga palatandaan. Lahat tayo ay dadaan sa prosesong ito sa ating Kristiyanong paglalakbay, ngunit upang sumang-ayon sa Diyos, at huwag lumayo sa iyong maluwalhating gantimpala o makaligtaan kung ano ang inihahanda ng Diyos para sa iyo, kailangan mong malaman ang mga palatandaan. Sa makatuwid, tiyaking panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ibabahagi ko ang 3 palatandaan na nagpapatunay na pinuputol ka ng Diyos. Malalaman mo rin kung bakit mahalaga ang prosesong ito sa iyong susunod na antas, at kung ano ang inaasahan ng Diyos mula sa iyo ngayong season. Ano ang mga bagay na mararanasan mo sa season na ito, at ano ang mga bagay na mangyayari pagkatapos ng season na ito? Makukuha mo ang lahat ng iyong sagot mula sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagagawa. Ang panahon ng pruning ay isang yugto kung saan pinuputol ng Diyos ang mga pagmamalabis sa buhay ng isang mananampalataya. Pagkatapos ng kaligtasan, tinatanggap ng bagong convert ang buhay ni Kristo, gayunpaman, hindi niya maipahayag ang buhay ni Kristo dahil sa mga pagmamalabis sa loob at paligid niya. Kaya, upang maitatag at maihanda ka, pupugutan ka ng Diyos ng mga lumang pamumuhay, relasyon, at ugali. Maaari itong maging napakasakit dahil pamilyar ka sa ganitong paraan ng pamumuhay. Tandaan, ang laman ay hindi makalulugod sa Diyos, kaya kailangan ng Diyos na dalhin ka sa mahigpit na paglalakbay na ito tungo sa kaganapan ni Kristo. Ang pagsasanay na ito ay hindi limitado sa isang bagong convert. Maaari din kunin ng Diyos ang isang mananampalataya na may malalim na ugat sa isang pagsasanay sa pruning. Ang pangunahing dahilan sa likod nito ay upang ihanda siya para sa higit pa kay Kristo. Hindi ito magiging kasiyasya dahil kabilang dito ang paglalakad sa mga bagong landas at pagsubok ng mga bagong bagay. Sa landas na ito, ilalantad ng Diyos ang mga kalakasan at kahinaan ng individual. Ngunit sa lahat, kailangan mong malaman na ang pruning ay hindi katumbas ng parusa. Kapag pinuputol tayo ng Diyos, tinutulungan niya tayo, ipinakikita niya sa atin ang kanyang pagmamahal. Nais niyang ihanda ka para sa higit pa at alisin ang lahat ng makakapigil sa iyo sa pamumunga. Maihahalin tulad mo ang Diyos sa isang hardinero na nagmamay-ari ng maraming ubasan. Naturally, ang grapevine ay magkakaroon ng mahabang sanga na magkakaugnay, ngunit hindi lahat ng mga ito ay may kakayahang magbunga. Hindi ito magandang sitwasyon para sa baging. Kung ang hardinero ay hindi nagmamalasakit sa puno ng ubas, ito ay magbubunga ng mas kaunting mga bunga. Bakit naman ang mga sanga na hindi namumunga ay hahadlang sa paglago ng mga kapaki-pakinabang? Kaya, magpapasya ang hardinero na putulin ang mga sanga na hindi sumusuko. Ngunit hindi lang iyon, puputulin ng hardinero ang mabungang mga sanga. Bakit? Ang pagtanggi na putulin ang mga ito ay hahantong sa labis na mga kumpol ng ubas, kaya upang makakuha ng kasiyasyang ani, pinuputol sila ng hardinero. Ganito ang pakikitungo ng Diyos sa mga mananampalataya. Sinasabi sa Juan 15:1, Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang hardinero. Pinuputol niya ang bawat sanga sa akin na hindi namumunga, habang ang bawat sanga na namumunga, ay pinuputol niya upang ito ay lalong mabunga. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang proseso ng pruning ay hindi upang sirain, ngunit para sa pagkamabunga at pagpaparami. Nais niyang putulin ka upang mamunga ka, gusto kanyang ihanda para sa higit pa. At paano mo ito makikilala? Number 1, dadalhin ka ng Diyos sa sunod-sunod na pagsubok. Ang Diyos ay may layunin sa isip para sa bawat kaluluwa, nagdisenyo siya ng isang partikular na atas para sa iyo. Gayunpaman, bago mo ito matupad, kailangan mong dumaan sa iba't ibang pagsubok at pagsubok. Tandaan na hindi ito tukso. Hindi maaaring tuksuhin ng Diyos ang isang tao, ang dyablo lamang ang gumagawa nito. Ang isang tukso ay naglalayong hilahin ka pababa, gayunpaman,
ang resulta ng isang pagsusulit ay upang mayangat ka sa iyong nararapat na posisyon pagkatapos makapasa sa pagsusulit. Ang isang bagay na kailangan mong laging isaisip ay na kung mas malaki ang pagtawag, mas matindi ang pruning. At nangangahulugan ito na ang iyong mga pagsubok ay magiging pantay na malaki. Ibinibigay ng Diyos ang mga pagsubok na ito para malaman kung mananatili kang tapat sa Kanya pagdating ng mga pagpapala. Ang lahat ng ito ay bahagi ng proseso ng pruning. Halimbawa, maaaring subukan ka ng Diyos sa mga problema sa pananalapi. Pagkatapos ng lahat, kapag tinanggap mo si Kristo, dapat niyang buksan ang mga bintana ng mga pagpapala sa iyo. Ngunit hindi iyon ang kaso sa iyo. Sa halip, tila lumalala ang mga bagay. Tinuturuan ka ng Diyos na umasa sa Kanya. Nais niyang putulin ang iyong tiwala sa mga lalaki, gusto niyang putulin ang iyong self-sufficiency. Nais niyang umasa ka sa Kanya. At para makapasa sa ganitong pagsubok, kailangan mong hilingin palagi sa Diyos ang lahat ng kailangan mo. Huwag pumunta sa paligid upang maghanap ng mga alternatibo. Maaari ka ring subukan ng Diyos sa mga simpleng tagubilin. Maaaring sabihin niya sa iyo na gumawa ng isang bagay na imposible o tila hindi makatwiran. Ito ay bahagi ng proseso ng pruning, inutusan ka ng Diyos na makita kung paano ka susuko sa Kanyang salita. Ikaw ay sumuko sa iyong laman, ngunit ang Kanyang mga tagubilin ay pipilitin kang sumuko sa Kanya sa pagkakataong ito. Kung sumunod ka, napagtagumpayan mo ang isang antas ng panginibabaw sa iyo ng iyong laman, at iyon ang paglago. Maaari niyang sabihin sa iyo na magbigay ng isang bagay na mahalaga sa iyo, maaaring napansin niya na ang isang bagay na ito ay ang idolo sa iyong buhay. Hindi niya gusto ito kaya, ang pangangailangan para sa pruning. At kapag nagtagumpay ka sa iyong mga pagnanasa sa pamamagitan ng pagpapakawala sa isang bagay na iyon, inilalagay ka niya ng tama para sa mas malalaking bagay. Hindi ka na magdadalawang isip dahil ang buong puso mo ay nasa Diyos na. Maaari ka ring subukan ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking pagbabago. Maaari niyang sabihin sa iyo na umalis sa iyong comfort zone at simulan ang paglalakbay kung saan ipapakita niya sa iyo. Hindi mo alam ang lugar, ngunit nagtitiwala ka lamang sa Kanyang direksyon. Ito ay isang pagsubok upang malaman kung susundin mo ang Diyos kahit na wala kang nakikita. Sa proseso ng pruning na ito, matututo kang lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng lakas o paningin. Kaya mag-ingat sa mga pagsubok ng Diyos. Ang layunin ay para sa iyo na putulin ang anumang mga hadlang sa Kanyang mga plano para sa iyong buhay. Sa makatuwid, tiyaking hindi ka magpupumilit sa pagsunod. Sinasabi ng Santiago 1:2, mga kapatid, isaalang-alang ninyo na isang dalisay na kagalakan, sa tuwing kayo ay napapaharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiyaga. Hayaang tapusin ng pagtitiyaga ang gawain nito upang kayo ay maging may sapat na gulang at ganap na walang anumang pagkukulang. Kaya maging masaya ka kapag dinadala ka ng Diyos sa mga pagsubok at pagsubok, ikaw ay naglalakbay sa kapanahunan. Pangalawa, magbabago ang iyong pamumuhay. Kapag ikaw ay ipinanganak na muli, ang iyong espiritu ay tumatanggap ng isang espiritual na pagbabago, gayunpaman, ang lumang pamumuhay at mga paraan ng paggawa ng mga bagay ay nananatili sa iyong kaluluwa. Kaya naman kung minsan ay natutuklasan mo na nahulog ka sa dati mong pamumuhay. Ito ay dahil hindi natapos ng Diyos ang pruning process sa iyong buhay. Para ihanda ka ng Diyos para sa higit pa, ang mga lumang bagay ay dapat mamatay sa iyong kaluluwa. Kailangang i-renew ng Diyos ang iyong buhay sa Kanyang salita. Ang mga dating gawi ay mahirap baguhin, at sa gayon ay hindi mo inaasahan na siya ay magiging madali sa iyo. Kailangan niyang gamitin ang mahigpit na paraan ng pruning. At paano niya ito gagawin? Siya ay magsisimulang magsalita sa iyong puso hinggil sa mga pamumuhay na ito, at kapag muli mong gagawin ang mga ito, maaari mong marinig ang Kanyang tinig o makaramdam ng kirot sa iyong puso. Ito ay sinusubukan ng Diyos na putulin ang mga gawin na ito. Sinusubukan niyang sabihin sa iyo na ang bagong buhay na natanggap mo ay hindi umaayon sa gusto mong gawin.
Patuloy niyang tutukuyin ang mga pamumuhay na ito dahil hindi ito naaayon sa kung saan kanya dinadala. Kaya, kapag nagsimula kang makaranas ng pagbabago sa iyong pamumuhay, naapektuhan ka ng proseso ng pruning. Kung ikaw ang tipong natutuwa sa mga pagtatalo at away, sisimulan ka ng Diyos na mag-ingat. Maaaring mahirapan ka sa pruning na ito ng ilang panahon. Gayunpaman, kapag higit siyang gumagawa sa iyo at nagsisimula kang sumuko, lalo kang magbabago. Bigla mong matutuklasan na wala nang nagagalit sa iyo. Halos hindi ka tumugon sa mga argumento, maging ang mga tao sa paligid mo ay magpapatotoo sa banal na pagbabagong ito sa iyo. Kung ikaw ay isang taong uminom ng maraming bago nakilala si Jesus, maaaring mahirapan ka sa ganitong pamumuhay ng ilang panahon. Gayunpaman, hindi titigil ang Diyos na lumapit sa iyo. Kung minsang uminom ka ng lahat ng uri ng alak, maaari kang biglang magkaroon ng matinding pagkamuhi dito. Gagawa ang Diyos ng paghihiwalay sa pagitan mo at ng ugali. Ito ay ang Diyos na pinuputol ka. Darating ang mga araw na gusto mong balikan ito, ngunit itutulak ka ng salita ng Diyos na gawin ang iba. Masakit, ngunit ginagawa ka ng Diyos sa isang bagong tao. Sinasabi ng 2 Timoteo 2:21, ang mga naglilinis ng kanilang sarili mula sa huli ay magiging mga kasangkapan para sa mga espesyal na layunin, ginawang banal, kapaki-pakinabang sa Panginoon, at handang gumawa ng anumang mabuting gawa. Panatilihin ang talatang ito sa iyong puso. Kapag hinayaan mong linisin ka ng pruning ng Diyos sa mga bagay na ito, magiging handa ka para sa paggamit ng guro, ikaw ay magiging isang sisidlan sa karangalan. Numero 3, babaguhin ng Diyos ang iyong mga prioridad. Kung mayroong sinuman sa kasulatan na dumaan sa mahigpit na pruning, iyon ay ang mga disipulo ni Jesu Kristo. Pinutol ng Diyos ang mga lalaking ito sa maraming paraan. Una, kinailangan nilang iwanan ang kanilang mga karera at sumunod kay Jesus, kahit na hindi nila alam kung saan siya pupunta. Iniwan din nila ang kanilang mga kapamilya. Lahat sila ay may mga ama at ina, ngunit hindi nila isinaalang-alang ang kapakanan ng kanilang pamilya nang makilala nila si Jesus. Ang pinakadramatikong halimbawa ay ang mga anak ni Zebedeo, Santiago at Juan. Nagtatrabaho sila para sa kanilang ama nang makilala sila ni Jesus. Sinasabi ng Biblia na iniwan nila ang bangka at ang kanilang ama. Naiisip mo ba kung ano ang naramdaman ng kanilang ama? Ngunit nakapagdesisyon na sila. Noong papaalisin na sana sila ni Jesus na mag-isa sa unang pagkakataon, ipinakita ng kanyang mga salita na ang mga lalaking ito ay lumaki, ang kanilang mga prioridad ay lumipat mula sa kanilang sarili tungo sa gawain ng kaharian. Ano ang humantong sa pagbabagong ito? Pruning. Sinabi sa kanila ni Jesus sa Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa isa na makakasira ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Ipinakita ng pahayag na ito na isinuko ng mga lalaki ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Hindi na sila nakatutok sa tagumpay sa kanilang mga dating propesyon. Ang kaharian ng Diyos ang naging prioridad nila at handa silang mamatay para dito. Ganoon din sa iyo. Kapag sinimulan ka ng Diyos na putulin, ibubuhos niya ang iyong mga hangarin at ambisyon, aalisin ang mga gawaing makalaman, at ililipat ang iyong mga prioridad mula sa gusto mo sa kung ano ang gusto niya. Kung paanong ang mga disipulo ay naglingkod sa Diyos sa kanilang buong buhay, makikita mo ang pangangailangan na maglingkod sa Diyos sa parehong paraan. Iyan ay isang palatandaan na pinuputol ka ng Diyos. Tiyakin lamang na hindi mo lalabanan ang kanyang gawain, huwag tumutol kapag inilipat niya ang iyong mga prioridad. Marami ang nagnanais na sumunod kay Jesus, ngunit hindi handang talikuran ang kanilang mga ambisyon. Hindi sila handa na talikuran ang kanilang mga pangarap para sa Kanya. Sa madaling salita, tinatanggihan nila ang pruning. Bilang resulta, ang gayong mga Kristiyano ay hindi mamumunga ng kasing dami ng iba, nilimitahan nila ang daloy ng buhay ng Diyos sa loob nila. Ngayon tingnan natin ang mga palatandaan ng pruning at mga hamon na maaaring kaharapin mo. Kapag pinuputol ka ng Diyos, maaaring pakiramdam na ang mundo ay tumalikod sa iyo.
Maaaring harapin mo ang matinding pag-uusig kahit na mula sa iyong pamilya. Habang gumagawa ang Diyos sa iyong buhay, nakatutok ka sa kanyang dalas na hindi makakasama ng kaaway. Gagawin ni Satanas ang lahat ng posible upang ihinto ang prosesong ito, ang pag-inhinyero ng oposisyon laban sa iyo. Huwag panghinaan ng loob, ito ay bahagi ng kung ano ang nagpapalakas sa iyo at naghahanda sa iyo para sa kung ano ang binalak ng Diyos para sa iyo. Yakapin ang pag-uusig ng may kagalakan dahil ito ay mahalaga sa iyong pananampalataya. Hinahayaan ka ng Diyos na palakasin ka nito. Si Joseph ay isang tao na dumaan sa katulad na proseso ng pruning. Bagaman ipinahayag sa kanya ng Diyos na siya ang magiging ulo ng kanyang sambahayan, sinalansang siya ng kanyang sariling pamilya. Ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid sa pagkaalipin, ngunit sa pamamagitan ng pagsubok na ito, patuloy siyang pinupungusan ng Diyos. Sa oras na si Jose ay tumayo sa harap ni Paraon, siya ay ganap na handa. Nang maglaon ay nakita niya ang kanyang mga kapatid, nagpakita siya ng habag, sapagkat pinutol ng Diyos ang binhi ng hindi pagpapatawad sa kanyang puso. Ikaw rin ay haharap sa iba't ibang hamon at oposisyon, ngunit tandaan na ginagamit ng Diyos ang mga ito para putulin ka. Inihahanda ka niya para sa susunod na antas ng iyong buhay. Ang isa pang bagay na maaari mong makita ay ang pakiramdam mo ay hindi ka sapat para sa kung ano ang tinatawag ng Diyos na gawin mo. Kapag naramdaman mong mas gusto ka ng Diyos kaysa sa inaakala mong kaya mo, hindi ito ang oras para umiwas. Nais lamang ng Diyos na malaman mo na interesado siya sa iyong mga bunga at inihahanda ka niya para mamunga ito. Gayon din, tandaan na hindi tinatawag ng Diyos ang mga kwalipikado. Sa halip, ginagawa niyang kwalipikado ang mga tinatawag niya. Bukod dito, sinabi niyang gagamitin niya ang mga bagay ng mundong ito na tila mahina para lituhin ang matatalino. Isipin ang mga alagad ni Jesus. Paano naging makapangyarihang mga tagahawak ng kapangyarihan ng Diyos ang mga mangingisda o maniningil ng buwis? Nang ang banal na espiritu ay bumaba sa kanila noong araw ng Pentecosts, napansin ng mga tao na sila ay mga ordinaryong tao. Ngunit gumawa sila ng mga pambihirang gawain dahil inihanda sila ng Diyos. May panahon na naramdaman din nilang kulang sila. Pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, silang lahat ay nakakalat. Si Pedro ay bumalik sa pangingisda, gayunpaman ang Espiritu ni Kristo ay pumunta upang tipunin sila at pinalakas sila. Ngayon, ang kanilang buhay ang bumubuo sa pundasyon ng Kristyanismo. Iyan ay dahil pinugutan sila ng Diyos. Pinaniwala niya sila na kahit sa kanilang kakulangan, magagamit niya sila para sa kanyang kaluwalhatian. Ganoon din sa iyo. Huwag i-relegate ang iyong sarili. Huwag ipagpalagay na hindi mo magagawa ang nais ng Diyos na gawin mo. Iyan ay isang malaking kasinungalingan. Pawiin niya ang lahat ng iyong pag-aalinlangan at gawin kang namumukod tangi tulad ng mga disipulo ni Jesus. Maaari ka ring magsimulang makaranas ng mga bagong sukat ng espiritual na pag-atake. Kung ihahanda ka ng Diyos para sa isang makapangyarihang atas, hahayaan niyang salakayin ka ng dyablo. Iyan ay dahil gusto kanyang kasangkapanin para sa gayong mga laban. Gayon din, kapag lumaban ka at napagtagumpayan ang mga pag-atake, matutulungan mo ang iba na maaaring nasa parehong sitwasyon bukas. Sasabihin mo sa kanila o gagamitin ang mga diskarte na sinanay ka ng Diyos. Alam ng Diyos na darating ang araw na makakatagpo ni David si Goliath, kaya tiniyak niya na walang nag-ingat ng mga tupa kasama ni David. Sinanay niya ito kung paano gamitin ang tirador upang pumatay ng mga hayop. Si David ay nag-iisang pumatay ng mga leon at oso. Nang humarap siya kay Saul, ang mga tagumpay na ito ang kanyang sertipiko. Ang pakikipaglaban sa mga hayop lamang ay hindi nakakatulong, gayunpaman, pinutol ng Diyos ang takot at pananakot sa kanyang puso. Hinarap niya si Goliath ng may buong pagtitiwala, at namatay ang higante bago ang isa na inihanda ng Diyos. Kaya't huwag mong iparamdam na napupuot sa iyo ang Diyos kapag nahaharap ka sa iba't ibang hamon. Inihahanda ka lamang ng Diyos na tumayo sa harap ng isang bansa, at ipahayag na maililigtas kanya mula sa mga pag-atake.
Ang isa pang pangyayari na mangyayari habang pinupunan ka ng Diyos ay ang magsisimula kang hangarin ang mga bagay ng Diyos ng higit kaysa sa mga bagay sa laman. Ang laman ay hindi makalulugod sa Diyos, sa makatuwid, habang inaalis ng Diyos ang dating kalikasan, pinapalitan niya ito ng pagkagutom sa kanyang salita at panalangin. Magsisimula kang unahin ang kanyang presensya ng higit sa anupaman. Ito ay isang palatandaan na ang iyong buhay ay unti-unting nahuhubog sa kung ano ang nais ng Diyos. Habang nagpapatuloy ka sa landas na ito, matutuklasan mo na sisimula ng Diyos na buksan ang iyong mga mata sa nais niyang gawin mo. Magsisimula kang makakita ng makapangyarihang mga paghahayag at pananaw mula sa banal na espiritu. Ito ay isang palatandaan na pinutol ng Diyos ang lahat ng kalabisan sa iyong buhay. Sa isang punto, maaaring mukhang hindi sinasagot ng Diyos ang iyong mga panalangin. Ito ay maaaring maging napakasakit, lalo na kapag kailangan mo ng kanyang panghihimasok ng madalian. Hindi ka pinarurusahan ng Diyos, nais niya lamang na tanggapin mo ang kanyang kalooban para sa iyong buhay. Gusto niyang pigilan ka sa pag-isip na maaari mo siyang gawing chatbot na gumagawa ng mga sagot kapag tinanong. Hindi, ang Diyos ay hindi ibang chatbot, siya ang iyong tagapaglikha. Kaya kapag nagdasal ka at mukhang hindi siya sumasagot, gusto niyang magtiwala ka sa kanyang timing. Kung magagawa mo ito, sorpresahin ka niya. Huwag ibaling ang iyong mga mata sa ibang mga medium. Subukang magtiwala sa Diyos. Pinutol lamang niya ang higit pang mga kalabisan sa iyong buhay. Sasagutin niya ang iyong mga panalangin. Sa panahong ito, mas ilubog ang iyong sarili sa Kanya, magsanay ng pasasalamat, at kantahin ang Kanyang mga papuri araw-araw. Hayaang makita niya ang pagbabagong nais niyang makita sa iyong buhay. Kapag ginawa mo ito, sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Ito ay nagpapakita na ikaw ay may gulang na espiritual. Ngayong alam mo na ang mga palatandaan at kung ano ang maaari mong maranasan, habang pinuputol ka ng Diyos, maaari kang magtaka kung bakit kailangang gawin ng Diyos ang pruning sa unang lugar. Hindi ka ba niya kayang iwan upang mamuhay sa paraang gusto mo? Hindi, mahalaga ang pruning dahil kailangan ng Diyos na itatag ang kanyang kalikasan sa iyo. Ang kalikasan ng nahulog na tao ay nasa loob ng bawat tao na hindi nakatanggap ng buhay ni Kristo. Ngunit kapag pinahintulutan mo ang liwanag ng Diyos na sumikat sa iyong puso, ang Espiritu ni Kristo ay mananahan sa loob mo. Gayunpaman, ang kalikasan ng nahulog na tao ay hindi magbibigay ng puwang sa banal na Espiritu ng ganoon kadali. Dito pumapasok ang pruning, nagsisimulang alisin ng Diyos ang kapangyarihan ng nahulog na tao sa iyong buhay. Sinasabi sa Filipos 2:12, kaya nga, mga minamahal kong kaibigan, gaya ng lagi ninyong sinusunod, hindi lamang sa aking harapan, kundi lalo na sa aking kawalan. Magpatuloy kayong magsikap sa inyong kaligtasan na may takot at panginginig, sapagkat ito ay Diyos na gumagawa sa iyo upang naisin at kumilos upang matupad ang kanyang mabuting layunin. Ang gawain ng Diyos sa iyo ay isa pang salita para sa pruning. Habang itinatayo niya ang kanyang kalikasan sa iyo, mas marami kang nawawala sa mga hangarin ng nahulog na tao. Binabago ka nito at nagsisimula kang maging katulad niya. Pinuputol ka ng Diyos upang putulin ang mga karakter na hindi katulad ni Kristo. Sinasabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, ang bagong nilalang ay dumating na, ang luma ay nawala na, ang bago ay narito na. Ang bago ay hindi lilitaw bigla, nangangailangan ito ng pagpapait ng malalim na ugat na luma. Nangangailangan ito ng mulat na pagsisikap na kumilos tulad ni Kristo sa lahat ng sitwasyon. Ito ay kung saan ang pruning ay nagiging lubhang mahalaga. Hindi lamang binabago ng Diyos ang iyong kalikasan sa Kanya, binubuo din niya ang katangian ng anak sa iyo. Binuksan niya ang iyong mga mata sa kung paano ka dapat kumilos sa lahat ng sitwasyon. Hindi mo gagawin ang iyong utos kundi ang utos ni Kristo, kaya, ang kanyang espiritu ay magkakaroon ng malayang daloy sa loob mo. Kailangan din ng Diyos na putulin ka para makapagbunga ka ng mga bunga ng banal na espiritu. Ang pagkakaroon ng siyam na bunga ng banal na espiritu sa isang tao ay hudyat ng kanilang ganap na pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig na ang pruning ay nakaapekto sa buhay ng tao.
Gayunpaman, hindi ito mangyayari sa isang araw. Ang 9 na bunga ay patuloy na lalabas habang pinuputol ng Diyos ang tao. Alalahanin ang ilustrasyon ng ubasan, ang mga sanga ay lumalaki lahat. Pinutol niya ang mga sanga na hindi namumunga at pagkatapos ay pinuputulan niya ang mga mabunga. Pinutol din niya ang ilang kumpol ng ubas. Matatawag mong mga gawa ng laman ang mga kumpol ng ubas na ito. Ang mga ito ay mga prutas din, ngunit ang kanilang pag-iral ay hahadlang sa mga kinakailangang bunga. Sa makatuwid, pinuputol sila ng Diyos. Ganyan kumikilos ang Diyos sa iyong buhay. Pinutol niya ang mga gawa ng laman at binibigyang puwang ang mga bunga ng banal na espiritu upang umunlad. Ano ang mga prutas na ito? Sinasabi ng Galatia 5:22 -23, ngunit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Kaya inalis ng Diyos ang puot at pinalitan ito ng pagmamahal, pinutol niya ang galit sa iyong buhay at pinalitan ito ng kapayapaan. Habang patuloy mong nilulubog ang iyong sarili sa kanyang pruning, namumunga ka ng maraming bunga at nagiging perpekto sa harap niya. Ito ang dahilan kung bakit ka isang tunay na mananampalataya. Hindi ka inililigtas ng Diyos ngayon at sinabihan kang humayo at mangaral para sa Kanya sa susunod na araw. Hindi, gumagawa siya sa iyong buhay, nililinis ka niya at pagkatapos ay inihahanda ka para sa gawain sa hinaharap. Iyan ang layunin ng pruning. Sa pagtatapos ng proseso, nais ng Diyos na tumingin sa iyo at ipahayag na ikaw ay mabuti at handa. Ngunit hindi magagawa ng Diyos ang mga layuning ito sa iyo kung hindi ka handang gawin ang inaasahan niya sa iyo sa panahong ito. Kaya, ano ang inaasahan ng Diyos mula sa iyo? Inaasahan ng Diyos na isuko mo ang iyong sarili. Maraming Kristiyano ang nakikipagpunyagi sa Diyos. Tinanggap na nila si Jesus, ngunit gusto lang nila ang mabubuting bagay at hindi ang disiplinang kaakibat nito. Kapag ang Diyos ay gumagawa sa kanila, iniiwasan nila siya kapag ang mga kalagayan ay nagiging mahirap at mabilis na bumalik sa kanilang dating pamumuhay. Hindi nila matiis ang maliliit na pag-uusig, hindi nila makontrol ang kanilang sarili kapag inuutusan sila ng banal na espiritu. Ang saloobing ito ay hindi pabor sa gawain ng Diyos sa iyong buhay. Kailangan ng Diyos ang iyong pagpapasakop bago siya malayang gumawa sa iyo. Kailangan niya ang iyong kalooban upang sumuko sa Kanya, iyon ay kapag siya ay maaaring ilabas ang pinakamahusay sa iyo. Kung nais ng isang magpapalayok na gumawa ng isang pitsel mula sa putik, hinahalo niya ang putik at nagsimulang gumawa, ngunit kung ang putik ay tumangging mabuo, ang magpapalayok ay walang magagawa kundi ang itabi ito. Iyan ang mangyayari kapag tumanggi kang magpasakop sa pruning, ilalayo ka ng Diyos. Kapag sinubukan kanyang hubugin at tumanggi kang sumuko, lilipat siya sa ibang tao. Huwag mong hayaang ilayo ka ng Diyos. Isumite sa pruning. Kailangan mong makipagtulungan sa Diyos upang maingat niyang alisin ang lahat ng kalabisan sa iyong buhay. Kailangan mong tanggapin ang iyong maling kalikasan at hayaan siya na baguhin ka. Kailangan mong maging matyaga. Maraming Kristiyano ang gustong tumalon mula sa tawag sa altar patungo sa pulpito, ayaw nilang maghintay sa kanilang oras. Nagmamadali silang umalis sa panahon ng paghahanda. Hindi mo dapat gawin ito, dapat mong payagan ang Diyos na tapusin ang kanyang gawain sa iyong buhay. Pagkatapos mong matanggap ang buhay ni Kristo, madarama mo ang matinding pagnanasa na mangaral, ngunit maghintay. Idirekta ang pagnanasang iyon sa panalangin. Bakit? Kailangang ihanda ng Diyos ang iyong puso para sa mga hamon ng paggawa para sa Kanya. Kailangang ihanda ka niya para sa mga emosyonal na pagsubok at pag-uusig na maaari mong harapin sa iyong paglalakbay. At kapag maingat mong pinahintulutan siya na gumawa, bibigyan ka niya ng mga kinakailangang kasangkapan na kailangan mo para magtrabaho para sa Kanya. Pagkatapos ay maaari kanyang maipadala ng buong tiwala sa ubasan. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit ang pahinga ay bahagi ng pruning ng Diyos. Kailangan mo ng mga aralin sa paghihintay, ito ay kung paano itinuturo sa iyo ng Diyos ang pagpipigil sa sarili.
Maaaring sabihin niya sa iyo na huwag lumabas, isang utos na darating kapag nakaramdam ka ng matinding pagnanasa na umalis. Baka sabihin niya sa iyo na huwag kang magsalita. Ito ang Diyos na nagtuturo sa iyo kung paano maghintay sa Kanya. Tinuturuan ka niya kung paano humugot ng lakas sa katahimikan. Kung sumuko ka sa Kanya, ikaw ay naging isang nagbagong tao. Ngayong alam mo na kung ano ang gagawin habang pinuputol ka ng Diyos, dapat mong malaman ang mga panganib ng maagang pag-alis sa proseso ng pruning. Kaya, ano ang mga panganib? Una, ang gayong Kristiyano ay hindi magbubunga ng anumang mabuting bunga. Magagawa mo lamang ang mga bunga ng banal na espiritu kapag nagpasakop ka sa pruning, ngunit kapag tinanggihan mo ito, hindi ka maaaring maging produktibo sa Diyos. Ayon sa Juan 15:2, pinuputol ng Diyos ang bawat sanga na hindi namumunga. Wala siyang pasensya sa mga ganoong kaluluwa. Kapag pinutol ka niya, huminto ka sa paglaki. Ito ay isang kakilakilabot na sitwasyon, hindi mo na muling matatamasa ang kabuuan ng Diyos. Gayon din, ang pag-iwan sa proseso ng pruning nang wala sa panahon ay humahantong sa isang hindi matatag na pananampalataya sa Diyos. Dahil hindi mo pinahintulutan ng Diyos na tapusin ang Kanyang gawain sa iyong buhay, ikaw ay naging hindi matatag na parang tubig. Lumilitaw ang pagkalito sa iyong puso. Hindi mo pinahintulutan siya na tapusin ang pag-alis ng laman sa loob mo, kaya nagsimula itong muling lumaki at nangingibabaw sa iyo. Inihagis ka nito sa kaguluhan. Ayaw mong iwanan ng Diyos dahil alam mong hindi mo magagawa kung wala siya, ngunit tinutukso ka rin ng iyong laman. Magsisimula kang makipaglaban sa pagitan ng dalawang pagpipilian. Hindi mo kayang harapin ng buong puso ang Diyos o yakapin ng lubusan ang laman. Sa madaling salita, nagiging hindi matatag ka tulad ng tubig. Sa bandang huli, ang laman ay hahalili dahil tinanggihan mo ang gawain ng Diyos. Ito ay hahantong sa pamumuhay sa laman. Nilinaw ng Biblia na ang laman ay hindi makalulugod sa Diyos, at ang daan ng laman ay nagtatapos sa kamatayan. Nangangahulugan ito na ang pag-alis sa proseso ng pruning ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng isang tao nang walang hanggang tirahan kasama ng Diyos. Hindi nila matatamasa ang inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga banal. Ito ay totoo dahil ang pananatili sa proseso ng pruning ay ginagawa kang higit na katulad ng Diyos, ngunit kapag lumayo ka, nawawala ang Kanyang kalikasan. Isipin mo, hindi ka maaaring maging neutral. Ang pag-alis sa Diyos ay nangangahulugang tumawid ka sa kabilang panig, otomatikong ipinasa mo ang gulong ng iyong buhay sa dyablo. Siyempre, ang banal na espiritu ay hindi maaaring manahan muli sa gayong kaluluwa. Kapag nangyari ito, humihinto ang kaluluwa sa pagtanggap ng banal na patnubay. Ito ay isang kahabag-habag na estado dahil ang dyablo ay permanenteng nakaupo sa upuan. Inaakay niya ang kaluluwa sa mga maling gawain, at kung walang awa ang Diyos, maaaring mawala ang kaligtasan ng naturang kaluluwa. Sa wakas, kung lalayo ka sa proseso ng pruning, maaaring mawala sa iyo ang biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Ang biyaya ng Diyos ay naglalaman ng lahat ng kailangan mo para mamuhay ng isang kasiyasyang buhay. Ang tanging kailangan sa biyayang ito ay ang Diyos na gumawa sa iyong buhay. Kailangan niyang putulin ka, at pagkatapos ay ilalabas niya ang kanyang biyaya sa iyo sa punto ng pagtatapos. Ang kanyang biyaya ay naglalaman ng lahat ng iyong pisikal at espiritual na mga pagpapala, ang iyong kayamanan at mga regalo ay nasa ilalim ng kanyang biyaya. Gayunpaman, ang isang tao ay mawawala ang lahat kung hindi sila susuko sa pruning. Nais ng Diyos na gumawa sa iyong buhay, huwag umalis ng maaga sa yugto ng pruning. Ang Diyos ay naglagay ng isang premium sa iyong kaluluwa. Mahal ka niya, kaya gusto niyang putulin ka ng to the max. Ano ang mga pakinabang ng paglalakad sa proseso ng pruning? Ano ang mapapala mo kapag pinahintulutan mong tapusin ng Diyos ang kanyang gawain sa iyo? Una, lalago ka sa espiritual. Ang pagkain lamang ay hindi gumagawa ng isang malusog na bata. Ang disiplina at pagwawasto ay mahalaga sa pag-aayos ng bata na maging isang magalang at mature na tao. Iyan ang nagagawa ng pruning para sa iyo. Ito ay masakit, ngunit ikaw ay lumalago sa isang ganap na may gulang na tao kay Kristo.
Walang tatawag sa iyo na babe dahil matyaga mong tinanggap ang lahat ng nais ng Diyos na matanggap mo. Mapapansin mo ang maturity na ito sa paraan ng paghawak mo ng mga issue, sa halip na magalit, lapitan mo ang sitwasyon ng may pasensya. Mahal mo kahit ang hindi ka ibig-ibig. Ito ang gawain ng Diyos sa iyong buhay. Inilipat ka niya mula sa isang ordinaryong Kristiyano tungo sa isang mature na tao kay Kristo. Gusto mo bang tamasahin ang status na ito? Pagkatapos ay manatili sa silid ng pruning. Gayon din, magkakaroon ka ng espiritual na pagtitiwala na lumapit sa Diyos para sa anumang bagay. Dahil pinahintulutan mo ang Diyos na gumalaw sa iyo, malugod niyang ibibigay ang iyong mga kahilingan. Bakit? Ikaw ay bahagi na ng kanyang sarili. Dahil naibigay mo na ang lahat sa kanya, hindi niya ipagkakait ang anumang mabuti sa iyo. Kahit na sabihin mo sa kanya na likhain ang hindi pa niya nilikha noon, gagawin ito ng Diyos. Bakit? Ipinakita mo ang iyong sarili na karapat-dapat sa kanya, kaya ibibigay niya sa iyo ang anumang hingin mo sa kanyang pangalan dahil iginagalang mo siya. Nang naisin ng Diyos na wasakin ang Sodoma at Gomora, sinabi niya na hindi niya maitatago ang kanyang mga plano kay Abraham. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Si Abraham ay lumakad kasama ng Diyos hanggang sa isang punto kung saan ginawa siyang kaibigan ng Diyos. Hinayaan ni Abraham na putulin siya ng Diyos, kaya binigyan siya ng Diyos ng pagkakataong makipag-ayos sa kanyang desisyon. Paano mababago ng isang mortal ang plano ng Diyos? Simple, ang mortal ay isinuko ang sarili. Kahit na winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora, alam nating hindi niya gagawin yon kung nakita niya kung ano ang nakipag-usap sa kanya ni Abraham sa lupain. Kung nais mong tamasahin ang parehong pribilehyo, hayaang putulin ka ng Diyos. Ang isa pang benepisyo ay walang kapangyarihan ng kasamaan ang mananaig sa iyo. Sa sandaling pinahintulutan mo ang Diyos na simulan at kumpletuhin ang proseso ng pruning sa iyong buhay, ikaw ay magiging isang kilabot sa kaharian ng kadiliman. Hindi sila makakalapit sa iyo dahil dala mo na ngayon ang kalikasan ng Diyos. Ikaw ay naging ganap na nagbagong tao, kahit anong pilit nilang salakayin ka, walang makakaapekto sa iyo. Iyon ay dahil binigyan mo ang Diyos ng upuan sa iyong buhay, kaya ang kanyang mga anghel ay nasa paligid mo. Hindi nila papayagan ang anumang madilim na bagay na lumapit sa iyo. Dahil pinahintulutan mong putulin ka ng Diyos, matutupad mo ang kanyang layunin para sa iyong buhay. Hindi ka na mabubuhay ng walang kabuluhan, kapag pinutol ka ng Diyos, siya ang nagbibigay ng kahulugan sa iyong buhay. Kaya, kung gusto mong maging lahat ng itinakda ng Diyos para sa iyo, huwag mong talikuran ang kanyang gawain. Alamin na ang lahat ng ginagawa niya para sa iyo ay para sa iyong ikabubuti. Nagtatrabaho siya sa iyong interes. Walang balakid na tatakutin ka sa paglalakbay ng layunin. Bakit? Inihanda ka ng Diyos para sa kanilang lahat, kaya sa kanila ka lamang sasakay. Bukod dito, gagabayan ka ng banal na espiritu. Nakarating na ba kayo sa isang bansa? Ano ang masasabi mo tungkol sa gabay? Magaling! Bakit? Dahil itinuro ka niya ng maayos, sinabi sa iyo kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Hindi ka pumasok sa danger zone dahil kasama mo ang iyong guide. Iyan ang papel ng banal na espiritu sa iyong buhay. Ginagabayan niya ang iyong mga yapak, binabalaan ka kapag gagawa ka ng maling hakbang, tinutulungan ka sa oras ng pangangailangan, at nagbibigay ng mga solusyon sa lahat ng iyong problema. Maa-access mo ang lahat ng ito dahil pinahintulutan mong gawin ng Diyos ang iyong buhay. Ang isa pang benepisyo ng pagpayag sa Diyos na putulin ka ay ang kanyang biyaya sa iyo. Ang mga tao sa mundo ay umunlad sa mga pagsisikap, naniniwala sila na ang lahat ng kailangan nila ay maaaring dumating sa pamamagitan ng kanilang lakas. Kaya, sila ay nahihirapan sa pisikal at pinansyal, nagtatrabaho araw-araw ngunit kaunti lamang ang maipakita nito. Kahit yumaman na sila, sasalakayin pa rin ng kaaway ang kanilang kasaganaan. Bakit? Isang bagay ang kulang sa kanila, ang biyaya ni Kristo. Ito ang ikatutuwa mo kapag hinayaan mong putulin ka ng Diyos. Ipapatong niya ang kanyang mga kamay sa lahat ng bagay na iyo, ikaw ay patuloy na unlad, at walang makahahadlang sa iyong pag-unlad.
At pagkatapos, pagpapalain ka niya ng lahat ng magagandang bagay sa buhay. Wala kang pagkukulang. Bakit? Ibibigay ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan at kaluwalhatian. Ang lahat ng karakter sa Biblia na nagpapahintulot sa Diyos na gumawa sa kanila ay walang kulang. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kailangan nila. Pagkatapos ng proseso ng pruning ni Joseph, tumanggap siya ng 3 karangalan sa isang araw, naging punong ministro siya, nagkaroon ng bahay, at nagpakasal sa araw ding iyon. Pinagpala ng Diyos si Abraham ng higit sa kanyang inaasahan. Ang mga disipulo ni Jesus ay walang anumang pagkukulang sa buong buhay nila. Bakit? Hinayaan nilang putulin sila ng Diyos, nagtiwala sila sa Diyos para sa lahat, at hindi niya sila binigo. Kaya, ito ang nasa likod ng iyong isipan, matatamasa mo ang lahat ng mga pagpapala ng buhay kapag hinayaan mong putulin ka ng Diyos. Gayon din, masisiyahan ka sa kawalang hanggan kasama ng Diyos sa langit. Sino ang mga taong maghahari kasama ni Kristo? Sila ay walang batik at banal. At paano ka magiging walang batik at banal? Sa pamamagitan ng pruning. Iyon ay nangangahulugan na ang benepisyo ng pruning ay hindi nakatali sa iyong makalupang katotohanan, ito ay lumalampas sa celestial realm. Tatanggapin ka ng Diyos sa pag-uwi dahil nagawa mo na ang kanyang kalooban sa lupa, tiniis mo ang lahat ng pagsubok at nalampasan mo ang lahat ng kakilakilabot na pangyayari. Kaya, karapat-dapat ka sa mainit na pagtanggap. Ito ang magiging bahagi mo habang hinahayaan mong putulin ka ng Diyos. Sa wakas, naging modelo ka para sa ibang mga Kristiyano. Kapag maingat kang dumaan sa pagdadalisay ng apoy, maaari mong kumpiyansa na tumayo sa harap ng iba at ipahayag na ang proseso ng pruning ay hindi magpakailanman. Makikita ka ng iba at tutularan ang kalikasan ng Diyos sa iyo. Babanggitin ka nila kapag binabanggit ang mga tunay na Kristiyano. Sinanay ka rin ng Diyos sa iba't ibang pag-atake mula sa kaaway. Kaya kapag nakita mo ang isang tao na dumaan sa kung ano ang iyong napagtagumpayan, madali kang makakapagbigay ng tulong sa individual. Bilang konklusyon, magalak na dinadala ka ng Diyos sa proseso ng pruning, at kung wala ka pa doon, ihanda ang iyong isip, dahil bawat Kristiyano ay dadaan sa panahong ito. Ang Diyos ay may layuning plano para sa iyong buhay, ang pinakamagandang lugar na maaari mong marating ay nasa kanyang mga bisig. Gawin ang lahat ng sinasabi ng Diyos na gawin mo sa panahon ng iyong pruning process, lahat ay gagana para sa iyong ikabubuti. Manalangin tayo. Ama sa langit, salamat sa iyong salita. Salamat sa pagpapakita sa akin ng mga palatandaan ng pruning process at sa hindi mo pag-iwan sa akin. Ngayon naiintindihan ko na mahal mo ako, ang iyong pruning ay hindi parusa. Ito ay para sa akin na makarating sa lugar na itinakda mo para sa akin. Panginoon, humihingi ako ng awa. May mga pagkakataon na nahihirapan ako sa iyo. Hindi ko naintindihan kung ano ang sinusubukan mong gawin, sa makatuwid, tinanggihan ko ang iyong trabaho at nabigo ang iyong mga pagsubok. Patawarin mo sana ako. Ipinapangako ko na gagawin ko ang utos mo mula ngayon. Sa makatuwid, isinusumite ko ang aking sarili sa proseso ng pruning. Pangasiwaan ang aking katawan, kaluluwa, at espiritu. Gawin mo sa akin ang gusto mo, idirekta mo ako ayon sa gusto mo. Wala na akong kalooban muli, matupad ang iyong kalooban sa aking buhay. Tanggap ko ang mga pagsubok na darating sa akin. Tinatanggap ko ang mga pag-uusig at pag-atake mula sa masasamang puwersa. Alam kong bahagi sila ng kung ano ang magpapalakas sa akin kay Kristo. Mangyaring magbigay ng kasangkapan sa akin sa lahat ng mga lugar. Wala na akong pinipigilan muli sa iyo, kunin mo lahat sa akin. Idirekta ang aking mga yapak. Panginoon, dalangin ko na ihanda mo ako para sa aking tungkulin. Mayroon akong hilig sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Nais kong makita ang iyong kalooban na magaganap sa buhay ng mga tao. Gayunpaman, hindi ko nais na madaliin ang proseso. Matiyagang maghihintay ako hanggang sasabihin mo sa akin na umalis. Mangyaring bigyan ako ng lahat ng kakailanganin ko. Pagpalain mo ako ng karunungan, kaalaman, at pangunawa.
Hindi ako dapat gumawa ng padalos-dalos at kalokohang desisyon. Dalangin ko na sirain mo ang mga gawa ng matanda sa buhay ko. Tulungan mo akong harapin ang laman. Tulungan akong makita ang aking mga pagkakamali at gumawa ng mga kinakailangang pagwawasto. Alam kong iniligtas mo ako, gayunpaman, hayaan ang gawain ng kaligtasan sa aking kaluluwa. Itaboy mo sa akin ang diwa ng pagnanasa, malisya, at galit. Hindi na ako dapat magsinungaling o mabuhay muli sa kasinungalingan. Kapag ako ay malapit ng magkamali, hayaan ang iyong banal na espiritu na mag-ingat sa akin. Kailangan kong pumasok sa kapuspusan ni Kristo. Bumuo ng mga karakter na tulad ni Kristo sa aking kaluluwa. Habang pinuputol ninyo ang laman, palitan ito ng kapayapaan, pag-ibig, kagalakan, at lahat ng bunga ng espiritu. Gawin mong tahanan ang aking katawan. Ako dapat ang iyong templo, ang aking buhay ay dapat magsalita ng iyong kaluwalhatian. Ang kalaban ay hindi dapat magkaroon ng bahagi sa akin. Harapin ang pagmamataas at hindi tapat, palitan sila ng diwa ng katapatan at katotohanan. Dalangin ko na palakasin mo ang aking pananampalataya sa proseso ng pruning na ito. Tulungan akong manatiling nakatuon sa iyo sa kabila ng aking mga hamon at paghihirap. Kahit na hindi mo sinasagot ang aking mga panalangin, pinili kong magtiwala sa iyo. Sigurado akong gumagawa ka ng mas magandang bersyon ng akin. Hindi ko susubukan ng anumang iba pang alternatibo, mananatili akong nakatuon sa gusto mo. Ikaw ang aking hardinero, gawin mo akong mas mabuting sangay kay Kristo. Hinihiling ko ngayon na punuin mo ako ng iyong banal na espiritu. Hayaang ilabas niya ang lakas na kailangan ko para matapos ang proseso ng pruning. Ang pag-alis ay may kakilakilabot na mga kahihinatnan, at hindi ko nais na maging biktima sa kanila. Kaya't, hayaang ang iyong banal na espiritu ay panatilihing nakaugat at matatag ang aking mga paa. Sa wakas, may mga benepisyo para sa mga nagtitiis at pumasa sa proseso ng pruning. Ipinapahayag ko na papasa ako sa proseso ng pruning at matamasa ang mga benepisyong ito. Tutuparin ko ang layunin mo para sa akin. Tinatanggap ko ang biyaya ni Hesukristo sa lahat ng aking pagsisikap. Pagpalain mo ako sa lahat ng mga epekto. Wala akong mawawala na maganda. Ako ay maghahari kasama ni Kristo sa wakas. Salamat, Jesus, dahil alam kong sinagot mo ang aking mga panalangin. Sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Kung naapektuhan ka ng video na ito, pindutin ang like button. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng nakakapagpasigla ng kaluluwa. See you sa susunod.